Tutorial for column PrimC import. New file tayo. Then itong bagong UI natin sa column. Nasa left side yung save data. Start natin yung PrimC, then open natin yung ating file para maka-export tayo ng stresses. Analyze muna natin. Then kunin natin yung data sa column. Punta tayo sa front view, then select natin yung column. And try natin to 3D view kung na-select ba lahat. Then click text file, then select natin yung mga load combination. Then okay. Then save as na lang to. Kung saan pwedeng makuha madali. Then front view naman, kunin na naman natin yung beam. Deselect natin yung mga column. Then try natin i-rotate, check natin if na-select ba lahat ng beam. Then text file, select natin yung load combination, then okay, and save kung saan madaling makita. And punta tayo sa program natin. Set natin na grid 40 gagamitin natin. Then punta tayo sa import, select yung beam, then okay, then select yung column file, then okay, then click natin yung icon ng PrimC and extract natin yung data. Makikita natin yung full structure natin. Pagkatapos nito, mag-set tayo ng initial na floor level. Let's say foundation to second. Then second to roof. Set natin ang new load combination para sa design. Then accept. Pag palatandaan na na-accept is naka-green na yung sa baba na progress bar. Then okay. Then extract yung forces. Dito try nating design column since wala pang forces, then nag-error siya, kaya extract forces muna natin bago design all columns para maka-design siya. Dito sa summary data makikita lahat yung mga result. Pag click natin ng column, automatic ma-filter yung kung anong column na selected natin. Dito pwede nating i-export tong level na to. Export to DXF para makikita natin yung number of bars. Then doon na lang tayo si-select. Dito makikita natin ang number of bars, then column number din. Then pwede na tayo mag-grouping nito. Then next level naman, export natin to.
makikita natin dito na 10 ang nasa pinakadulo, then 8 na lang sa iba. Then dito may 12. Then makikita natin at 10. Dito makikita rin sa side yung properties kung anong na-click natin na member, column member. Makikita din sa side kung ilang rebar number. Kaya nito 12 to. Then click natin 8. Pag nag-click tayo na nawala yung number, figure, meaning hindi sila pareho. Magkaibang yung design. Kaya kagaya nito nangyari. May isa nito 8 number, then ang iba 6. Then try natin, set natin to column 1, foundation to second, then 8. Then save. Then select natin kung saan yung column natin i-assign, then assign selected column, then automatic na yan. Makikita kung ano yung mga na-save natin. Then try natin i-save din sa iba. I-assign pala. Ito 10, number 10 to 10 ang 16 mm ang kailangan. Gagawin natin kunin na natin yung 12 para same sila. Set muna natin to C1 kasi pwedeng 8. Pasado naman siya sa 8. Then ito 12 to para ma-transfer yung forces, pag-select natin ng column, then i-double click natin para automatic ma-transfer siya dito sa applied forces natin. At kung anong data yung nasa group natin, ma-apply doon sa main calculation. Dito, try natin tong mag-add ng stirrups naman. Click natin add stirrups. Makikita natin yung format ng stirrups. Click natin yung hand. Then doon kung paano gagawin application niya. Like nito. Since wala to, applicable nito is yung type 4 diamond tie. Drop down mo lang ng 4, then
click mo lang palabas. Automatic mag-apply yun. Then update stirrups para ma-reflect yun sa main calculation natin. Then i-edit na lang para ma-reflect sa save data natin. Then C2, 12 itong number na to, lagyan natin ng stirrups. Pwede natin isa-isahin. Pwede natin gamitin yung type 2, type 3. Kasi pang cross ganyan. Cross tie. Or pwede gamitin na natin yung auto compliance na lang. Automatic na. Then update para ma-reflect sa main calculation. Then edit na lang. Para makita din yung may summary calculation din tayo. Dito makita natin yung calculation, yung governing load combination, yung interaction diagram, then yung code requirements, yung then SMRF, makita rin natin yung detailed calculation niya at based on code ni CP 2015. Then ito, pwede nilang mag-multiple PDF for result calculation for report na to. Dito makikita natin yung lahat na na-save natin na file. Thank you.